Good news para sa ating mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at saka 95 dahil aprobado na po ang Republic Act 11982 or Expanded Centenarian. Ano po ba ang ibig sabihin ng Expanded Centenarian? Paano po ba mag-apply? Paano po ba mag-claim? At ano ang dapat nating malaman patungkol sa benepisyong ito? Dahil dito, makakatanggap ang lahat ng senior citizen na may edad 80, 85, 90 at saka 95 ng 10,000 cash gift. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Kung may katanungan ka o na-appreciate mo ang video na ito, just comment down below. And also, kapag may kakilala ka na senior citizen na may edad 80, 85, 90 at saka 95, ipaalam mo na itong video sa kanila or i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo ako na tulungan na mag-grow ang channel ko na ito, i-subscribe mo na. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, huwag ka na magdalawang isip na i-bell notification mo na. Dahil nag-upload ako ng mga informative contents katulad nito. Dahil nakita ko nga sa aking analytics na maraming ding mga senior citizen ang nanunood sa aking mga vlogs. And it is a great privilege for me to really help them. Dahil nakatulong sila sa akin na makagain ako ng mga views at saka ng subscribers. So hindi ko din sayangin ang oras na ito na ipaalam sa kanila ang bago pa lang na-approve last February 26, 2024. Pinirmahan po ng ating presidente ang Republic Act 11982 or Expanded Centenarian. At halina't ating pag-usapan. Ang Republic Act number 11982 ay pinirmahan ito ng ating presidente na si Bongbong Marcos noong Monday, February 26. It compels the government to hand out 10,000 in cash to Filipinos who have reached the age of 80 and every 5 years thereafter until they reach the 95 na edad. Bakit hanggang 95 lang? Dahil kapag aabot ka ng 100 na edad, bibigyan ka ng 100,000 ng gobyerno. Yan po ay matagal na nakaano sa law natin at marami na din ang nakatanggap yung umabot ng edad na 100. At ngayon, isa itong magandang balita dahil isa itong napakalaking good news sa mga may edad na 80, 85, 90 at saka 95 dahil alam ko that moment or that age gusto nila na mayroong mga benepisyo na matatanggap at pinapahalagan po ng ating presidente ang kanilang buhay. Kaya nga makakuha ng cash gift ang mga senior citizen at napakaraming senior citizen dito sa ating bansa na nakita din ng ating Pangulo na kinakailangan din ng tulong. Dahil alam naman natin kapag tayo ay senior citizen na, marami na tayong mga karamdaman, marami tayong mga pangangailangan, lalo-lalo na sa gamot, sa pagkain at ano pang ating mga dapat na bigyang pansin patungkol sa ating kalusugan. At salamat sa ating Pangulo dahil hindi niya dinadalawang isip na pirmahan agad ang law na ito. Kung nagtatanong kayo kung legit ba ito or na ibalita na ba ito, napahayag na ba ito sa publiko, kakatapos lang po na ipalabas ng GMA sa 24 oras ang balitang ito at nakita natin pag-announce sa 24 oras marami ding mga senior citizen ang pumunta sa kanilang barangay at nagbakasakali kung paano at kailan nila matatanggap ang benepisyong ito dahil napakalaking tulong talaga and as of this moment legit na legit po ito, aprobado na po.
Ngayon, saan po ba dapat mag-apply? Ano po yung dapat ninyong gawin upang kayo ay maka-avail sa benepisyong ito? Ang dapat nyong gawin, una is magparehistro sa NCSC. So, nandito sa inyong screen, nandyan po, puntahan nyo po ang link na iyan at i-filled out ang form na kinakailangan upang mapabilang kayo sa mga rehistradong senior citizen sa ating bansa. And as of this moment, meron po tayong 4 million katao na nakarehistro sa NCSC. Sir, di po ba enough yung nasa OSCA na pag-filled out namin? Kasi meron kasing nasa NCSC na form na kaiba or iba pang form na i-filled out ninyo sa nandito sa NCSC. So much better para mas madali makuha ang detalye ninyo sa NCSC para madouble din ang legitimacy at pagkakita dito, makita din sa NCSC, makita din sa OSCA, mas madali at mas mabuti. Okay. Pagkatapos ninyong makapagrehistro, ang susunod nyo na gagawin is pumunta kayo sa OSCA na pinakamalapit sa inyo. Alam kong sa mga senior citizen, alam na nila kung saan ang OSCA na malapit sa kanila. Okay, so puntahan niyo doon. At sa video na aking napanood or sa article na aking panood, wala pang nabanggit na requirements na inyong dadalhin sa pag-claim. Dahil as of this moment, gagawan pa lang po ng IRR or Implementing Rules and Regulation. At hinahanapan po yun ng paraan para mapadali at masali sa national budget ang benepisyong ito para sa ating mga senior citizen. So kung ikaw ay may edad na 81, 82, 83, 84, so mag-antay ka pa po na aabot ka ng 85. So kasi parang every 5 years thereafter. So 80, kung ngayon 80 ka, at mag-81 ka na sunod, so hindi po siya mahahabol ang matatanggap mo. Nag-80 na ako nung kaka-approve pa lang, hindi po. So, matanggap mo siya yung kapag meron na talaga 80, example, 80 at na meron ng implementing rules and regulations and pwede ka nang mag-claim, so that is the time na pwede ka na pumunta sa OSCA na pinakamalapit sa inyo. If you are now in the age of 81 to 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, so antayin nyo po yung tugma tamang day, year. Example, 80, 85, 90 at saka 95 para matanggap ninyo ang inyong cash gift na 10,000 pesos. So ngayon, hindi man nabanggit ang requirements, pero mostly, ito yung mga nire-required kapag ganitong mga claim or pagkuha. 1, valid ID, at saka yung PSA birth certificate mo. Dahil doon kasi makita natin na, uy, siya ay 80 talaga, siya ay 85 talaga. Dahil hindi natin hindi natin pwedeng pagsinungalingan yung PSA birth certificate natin dahil nakasaad doon kung ano yung petsa, ano yung araw, o ano yung taon, kung kailan tayo ipinanganak or umabot na ba tayo sa edad na iyon. Okay? So, as of this moment, marami na pumunta sa kanilang OSCA office at nagbakasakali na kung meron na bang pondo para dyan at kung maibigay na ba as of this moment. So, madali na po ang paggawa ng IRR or Implementing Rules and Regulations para po mapadali na matanggap na kung makagawa ng IRR, no, mas mapabilis na yung mga 80 ngayon, pwede na makakuha kung meron ng Implementing Rules and Regulations. Kasi kinakailangan kasi ng Implementing Rules and Regulation para sundin po at para anuhin sa national budget. Kasi kinakailangan po yun na may rules and regulations sa law na pinirmahan ng ating presidente. Na sa akin, gusto ko ipaalam sa inyo
ang benepisyong ito dahil laking tulong, 10,000, 'di ba? Laking tulong na 'yun sa atin, no? And sa lahat mga senior citizen, nasanay magawa na agad ang implementing rules and regulation at mapondohan na ng budget para sa gayon makakuha na. It's a great privilege kasi maraming mga senior citizen na nagsabi na dapat ibigay na lang nila sa lalong madaling panahon kasi hindi namin alam kung bukas makalawa wala na kami. So sayang hindi namin makuha yung mga benepisyo na nasanay nung buhay pa kami ay nakuha na. Oo nga naman, so that mindset, no, tama nga naman kasi ang edad na iyan ay hindi na natin alam kung kailan na lang tayo, hanggang kailan na lang tayo. So I hope na mapadali yung paggawa ng IRR at mapatupad na mabigay agad-agad sa lahat ng ating mga senior citizen dahil napaka laking tulong na yan sa kanila, lalo na sa kanilang karamdaman, lalo sa kanilang pamumuhay, and sa lahat din na nakita din natin na kinakailangan ng ating senior citizen ang pangangalaga. At salamat sa ating gobyerno at sa ating Pangulo na nirmahan agad, hindi siya nadalawang isip pa na gawin ang mga bagay na dapat nilang pagawa para sa ating mga senior citizen. And sobrang happy ko na na-inform ako at saka nakita ko itong article at saka nakita ko itong na ito. So he emphasizes that this proactive approach aims to recognize the meaningful impact seniors have on society. So seldom na kasi makaabot ng 100. So ginawa yung pamarang ito para sa mga senior citizen na kahit na hindi pa kasi hindi lahat aabot ng ganitong edad. Kaya lahat ng mga may edad 80, 85, 95 ay binigyan din ng halaga na makatanggap din sila ng 10,000 cash gift. At nasanay makagawa agad ng IRR or implementing rules and regulations dahil gusto ko talaga na yung mga maedad na 80, 85, 90 saka 95 makatanggap pa yung na cash gift, no? It's also my prayer na magawa agad, hindi na mapatumpik-tumpik pa na patagalan pa na ipatupad agad, no? Kasi aprobado na, nakasulat na, nahanapan na ng pondo, ng budget. Yung IRR, pabilisan na sana para sa gayon, ma-enjoy pa na ng ating mga senior citizen ang benepisyo na binigay na programa ng ating gobyerno. At yan naman po ang ating content ngayong araw na sana'y mayroon kayong nakuha at kung ito ay nakatulong sa inyo, i-share ninyo ito sa mga senior citizen na hindi pa alam ang programa ito. At kung nakatulong ako sa inyo, continue to subscribe my channel. Thank you!